ko naman sinabi na tatanggi sila. Inuunahan ko lang kayo. Inuunahan ko lang kayo. Kaya pala gusto ni Tuta Soto independent body para hindi halata na gusto nila itigil ang hearing sa Senado. Correct, di ba? Nabasa ko sa Philippines One News. Ang Joel's Cooking TV. Ano yung nabasa mo? Kaya pala seryoso si BBM mag-imbestiga. Meron talagang makakasuhan. Pero yung gusto natin na matukoy, hindi na talaga matutukoy. Tatay Badong siguradong may ngipin ng Independent Commission kung ilalagay si Shell. Joke, no? Boss Badong, pa-shoutout, may bagong rego doon sa Senate. Totoo ba? Eto, tanong ko sa inyo, para hanapin natin ngayon. Madali lang po maghanap eh. Saan ninyo nabalitaan? Anong dyaryo? Panay rego doon ang gusto nyong pag-usapan. Saan nyo yan anong dyaryo po? Kanino nyo po nabalitaan? Pakisabi po sa atin at hahanapin ko po ngayon din. Sir Badong, nabudol din ni BBM si Senator Marcoleta. Bakit naman nabudol si Senator Marcoleta? Dahil akala ni Marcoleta. News 5, talaga? Tignan natin, ha. Alam niyo naman tayo, madali lang ngayon magbalita, eh. News 5. APC. Cayetano. New Senate President. Yan, ha. Actual na. Reshuffle. Senator Alan Cayetano was elected as the leader of the Senate Minority Bloc. Wala pa rin po, eh. Wala po sa News 5, eh. Hindi po, wala pa po sa News 5. Saan nyo pa nabalitaan? Ang nakalagay po rito, si Soto po, si Alan Cayetano, Minority Floor Leader. 1TV, yun rin yun. News 5 din yun, eh. 1TV. Madali lang naman kasi mag-research talaga, eh. 1TV, look, meet the new Senate Minority Bloc. Ayan, 1TV, ang latest nila kay Cayetano, siya yung leader ng Minority Bloc. Minority, hindi po Senate President, eh. Alam niyo po kung bakit? Pag nagpalit po ng Senate Presidency, ibabalita po ng lahat ng media yan. Kayo naman, ang laki pong balita niyan, eh. Ngayon po, lahat po, walang nagbabalita lahat. Huwag niyo pong guluhin kung magpalit man, tsaka natin suriin paano nangyari. Alam niyo na ngayon, yung ano po yan, eh. Yan po, matagal nang ginagawa ng mga vlog. Malakas kasi sa views yung ganyan. Yung, may bago ng liderato. Hula lang. Magpapalit. Pag nang hula kasi, ito. Tingnan natin to. Kay Minandro Orasyon. Wala, eh. Ano yung inaano mo, eh? Open with, eh. Sige, patulan natin. Teka, mawawala ako. Wag na. Mawawala ako, eh. Basahin niyo po muna maigi. Basahin niyo po muna. Ngayon, kung galing sa Facebook yan ni Cayetano, dapat marunong na tayo ng mga totoong balita at clickbait, eh. Breaking, another Rigodon. 1TV Philippine Source.
Wala nga sa 1TV, tinignan ko na sa 1TV. Di pa po pop na palitan. Secures numbers pa lang daw 1TV Philippines. O secures numbers. Kaya nga po, kulang kayo. Bakit ba gusto nyo ng pag-usapan natin yan ngayon? Hindi pa nga eh. Kulang kayo. Tayo naman eh, pag binalita naman yan, ano pa natin yan, di ba? Susuriin pa natin ano naganap, sino yung mga bumaliktad. Kulang kayo. Wala pang detalye. Malay nyo, pagkatapos natin ito, may detalye na, di bigla ako mag-breaking news. Ganun lang talagang balita. Kasi scoop po yan eh. Imposible po na pang-Facebook lang yung scoop nyo. Hindi po pwede na sa mismong ano nila, in-scoop nila sa Facebook pero hindi nila in-scoop sa kanilang sariling mga 1TV. Wala eh. Sige. Okay na po yan. Hindi ko naman sinasabing hindi pwedeng mangyari. Sabi ko nga, hula. Ang hula ay pwedeng maganap at hindi maganap. Okay? Hindi yan marunong magbasa. May question mark ang mga report. Hula lang po yan. Clickbait lang yan. Maniwala kayo sa akin. Yung mga ganyang kalaking balita, lahat yan. Ano yung huli natin pinag-usapan na totoo? Paghanap ko, putya, totoo. Di ba? Yun eh. Pag may ganyan pong kalaking balita, magpapalitan na ng... Sino nagdeklara na may numero na sa APC? Hindi po dinideklara yan na may numero na nang hindi pa siya pag kudita po, kudita kasi yan eh. Para hindi makaporma ang kalaban, nadeklara na pag may numero na sila sa session, bigla na lang dedeklara ng open yung Senate presidency. Hindi yan marunong magbasa, may question mark ang mga report. Hanggang saan naman kaya ang investigasyon sa flood control scam na yan? Di nila naporsi na lalalim at magigising ang taong bayan. Biniday nung SONA na mahiya naman kayo. Pero ngayon, nililis na nila. Correct. Kasi akala nila yung per piraso lang. O sa Bulacan lang. Tutok lang tayo sa Bulacan. Tapos palalabasin lang nila na isolated. Pumalag yung Diskaya kasi sila yung binubugbog eh. Wala naman po kasing tignan nyo po kung saan nyo nakita sa Facebook lang, 'di ba? Sa Facebook lang ba? Wala na nangyari sa Pinas, panay hearing na lang nangyayari. Mas lalong mahirap yung walang hearing. Nakaw lang na nakaw, walang hearing. Nagtatanong lang yung 1TV kasi may question mark. Di wala po yun. Clickbait lang po ng yun. Baka ugong-ugong lang yan. Wala na nangyari yan. Tatay Badong, breaking news. Nag-umpisa nasa DPWH si Singson. Bakit daw naging Yusek yung Bernardo sa panahon ni Tatay Diggs at Bilyar? Panahon na naman ng Digong. Ngayon may anomalya ang imbestigahan nyo si Digong. Kaya wala na. Tatama rin na yung mga tao. Tama yung ginagawa. Sige, rally na lang. Kasi niloloko na lang tayo. May pag-asa na sana, di ba? Ayaw bumitaw eh. Si Marcoleta lang kasi nakakatuwa si Marcoleta eh. Nagkaroon tayo ng pag-asa dahil kay Marcoleta. Pero ngayon, balik na naman. Boss, yung binobombard nila si BP sa CIF, hinarap niya yon pero napatunayang malinis ang OVP. Pero yung quote tambi, kahit sino-sino na lang sumasagot. Mga spoiled. May mga tagasagot. SK halted the 28 billion.
Ano yung SK? Sino si SK? Hindi ko po alam yung kung ano po ba yung SK. Ano yung meaning? Ano lang po. Madali mauto yan si Biko. Dati ginamit niya ng Dilawan nung ginawa rin siya ng corruption champion. Napakana ni Lloyda Lewis na isang Dilawan. Kahit sino naman pong bibigyan ng award, bakit mo naman tatanggi? Hindi po yung pagpapagamit, binigyan ka ng award. Ano ba pagpapagamit doon? Politiko ka, binigyan ka ng award. Kunin mo. Good day to you, Sir Badong, and to your entire intellectual, patriotic Filipino followers and supporters. Xian Liu. Sa mga Taga-Luzon na politiko, sorry na lang. Maymak. Ano kaya dahilan ni Pia bakit naghiwalay sila na Alan? May tinatago din ba yung bilyar? Alam na natin dahilan. Litoy, mangurambat. Wais. may sasalo, di ba? Ayaw nilang yung wala sa kapanyarihan. Boss Buds, ang sarap pakinggan ng mga estudyante habang nakanta sila ng Martin Magnanakaw. Correct. Martin Magnanakaw tsaka Marcos Magnanakaw yung kinakanta nila. Kapag hindi natin po matindi yung September 21, panay mga ano yun yung mga group, yung mga kabataan talaga. Kapag hindi natin mailagay sa Pangulo si Sara sa 2028, mahirap na makabangon ng Pilipinas. Talagang ganun Kung ano ang gusto na nakakarami, yan ang demokrasya di ba? Kung ang gusto na nakakarami ay hindi si BP Sara, ano magagawa natin? Idol Marcoleta. Dapat si Yorme na lang nanalo. Naging madamdamin lang tayo nung inaway niya ang Tatay Digong natin. Tatay Badong. Gusto pala niya manalo. Bakit niya... Hindi ko rin alam ang purpose ni Yorme. Kung bakit niya nakipagsagutan siya kay Digong. Baka sa tingin niya, naniwala siguro siya na na si Digong. Natawa lang, Tatay Badong, sa Senator Chicharon lang ang makapagpatahimik sa Senado. Dapat siya maging Senate President. Joris, natawa lang ako dyan sa Biko na yan. Pinaamin ng Senate ang Diskaya. Nung nagsalita, nag-ingay si Biko na hindi naniniwala sa sinasabi ng Diskaya. Halata ng gugulo lang, di naman kasali sa issue. Alam niyo po, ako haharap ka sa Congress, sa mga congressman. Di ba? Tapos meron pa sinabi si Marcoleta na tumawag yung abogado, di ba? Mag-ano lang sila, hindi na sila makukontempt. Tinatakot sila. Magkanta lang ng isang senador. Hindi ginawa. Alam nyo, magiging... Ewan ko kung saan nakuha ng iba na pabago-bago yung Diskaya. Kay Lacson ko yata narinig yun. Na paano mo pagtitiwalaan pabago-bago na statement. Kung pabago-bago po na statement, dapat hindi niya pinangatawanan. Paulit-ulit siyang tinanong Pinangangatawanan mo ba yung affidavit mo na present sa Senate? Opo. Nasa HOR siya Kung pinangatawanan niya yun, yung binabanatan niya ron, yung mga congressman. Bakit mo pangangatawanan yun kung gusto mo magbago-bago na statement, di ba? Kaya, yun po yung nakakapaniwala doon Dalawa lang yan Sanay magsinungaling o nagsasabi ng totoo. Kasi yung nagsisinungaling na nakikita natin, ang dali pong pag binabagyo mo na ng binabanata mo na ng mga sunod-sunod na tanong, nalilito Mukhang hindi naman nalito si Diskaya sa mga sinasabi niya. Pilit sinisira ng mga Duterte, sobrang hopeless na sila. Mga rapper yon yung sa September 21 at yung mga miyembro ng gang.
Ano po ba nakakatakot doon? Kasi po, eto kung takot na tayo sa mga kabataan, takot na tayo sa mga grupo ng mga Pilipino, hindi tayo mananalo. Di ba? Bakit kayo matatakot sa tingin nyo, ang tingin ng mga kabataan, ng mga rapper, ang may kasalanan ng lahat, Duterte? Baka nga mas malinaw pa utak nila eh. Bakit namin sisisihin ng mga Duterte ang linaw na panahon ni Marcos na ganap to?